dapat lang sa'yo nilalatigo dahil magnanakaw ka! Hindi po ako yung nagnakaw ng pera niyo. Maniwala po kayo sa akin. Eh bakit nasa loob ng gamit mo, ha? Gagawin mo pa akong tanga? Huwag niyo po akong kulit ka rin. Nasasaktan po ako. Nakikita mo tong kulungan ng aso? Huh? Halika rito. Ikukulong kita dyan! Pasok sa loob! Diyan ka na babagay! Ate, nagugutom na ako. Ako rin, Mika. Kumakalam na ang sikmura ko. Ang sakit na rin ng leeg, mga kamay at binti ko. Ayoko na ng ganito, ate. Umalis na tayo. May ginastos kayo sa amin? Anong pinagmamalaki nyo? Yung mga tira-tirang pagkain na pinapakain nyo sa amin? Minsan panis pa? Yung pagtira namin sa bahay nyo? Inalipin at pinagmalupitan nyo lang naman kami. Wala kaming babayaran sa inyo at wala kaming utang na loob sa inyo. DJH Studios, inihandog sa inyo ang Dula ng Buhay. Sa paglalakbay, nag-iipon ka ng mga alaala at tinutuklasan sa isay na kaloob na tibok ng puso't hininga. Tayo mismo, ikaw, ako. Ito ang itatanong ko sa inyo. Anong pagpapatawad? Ang pagpapatawad ay ang pagtanggap ng positibong bagay. Kung bakit yun di naman ang dahilan ng negatibong emosyon sa isang sitwasyon. Pero gaano kadali o kahirap magpatawad sa isang taong ginawang ka ng kasamaan? Makakaya mo bang kalimutan ang sakit na naidulot ng kasalanan niya sa iyo? Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw, tampok natin dito sa Dula ng Buhay ang kasaysayan ng magkapatid na sina Franz at Mika na pinamagatang Mika, gumising nga kayong dalawa. Anong oras na po, Tita Lorinda? Nakukuha mo pa magtanong? Bumangon na kayong dalawa. Marami pa kayong gagawin. Hindi kayo senyorito at senyorita rito. Palamunin namin kayo. Opo, babangon na po ako. Ikaw, Franz. Hoy, gumising ka na. Tandaan mo, ha? Hindi ka prinsesa rito. Kaya bumangon ka na. Bilis! Opo, gigising na po ako. Ikaw, Mika, yung mga labada mo, naghihintay na sa'yo At ikaw naman, Franz, mamalengke ka na. Ngayon na. Pero 5:30 pa lang po ng umaga. Bukas na ang palengke natin ng ganitong oras para mabili mo yung mga pinakasariwang gulay at karne. Nilista ko na yung mga bibilhin mo. Hindi ako makakalabas ngayon kasi aasikasuhin ko si Morris. May school activity sila. Oh, ano pang hinihintay ninyo? Kilos na kayong dalawa! Huwag kukupad-kupad! Kumain ka na, Gio! Nakahanda na ang mainit na kape at almusal mo. Tawagin mo na rin ang anak mo para makakain na siya. Morris, bumaba ka na rito. Nakahanda na ang almusal. Anong pagkain? Ayan, baksilog. Pinagtimpla rin kita ng chocolate milk drink mo para magkaroon ka naman ng energy at maging masigla. Naayos mo na ba ang mga gamit na dadalhin mo? Opo pa, ready na po ako. Kahapon pa lang excited na yan si Morris sa school activity nila eh. Oh, mag-iingat ka anak ha? Opo pa. Luto na lahat ng almusal natin. O, kumain na tayo. Eh, yung dalawa mong pamangkin, hindi mo ba sila pakakainin? Naku, mamaya na sila kumain. Pinaglalaba ko muna si Mika. Si Franz naman namalengke. Naiinis nga ako kasi hindi pa bumabalik. Kanina pa nga siya umalis eh. Ma, tama po yan. Huwag niyo po silang pasabayin kumain sa atin. Ayoko silang kasabay sa mesa.
Ano pala ang kakainin ng dalawa? Di kainin na lang nila yung mga natirang pagkain natin kagabi. O, nasa ref yun. Initin na lang nila. Tama yan, para hindi magastos. Kung pwede nga lang, wag na silang kumain para malaki naman na matitipid natin. Bakit kasi hindi mo na lang paalisin yung dalawang yon? Kung paaalisin ko sila, saan naman titira sina Franz at Mika? Wala naman kaming malalapit na kamag-anak. Di bahala sila sa buhay nila. Bakit nyo pa po problemahin yun? Maganda yung umalis na po sila para tayo na lang dito sa bahay. Kung paaalisin ko sila, sino naman ang uutusan kong maglaba, mamalengke, maglinis ng bahay? O ikaw ba, Morris? Ang tamad-tamad mo. Imbis na kumuha pa tayo ng katulong di sila na lang ang gawin nating katulong. Tita Lorinda, nandito na po ako. Morris, ikaw ang malapit sa pinto. Buksan mo na yon. Tinatamad po ako, Ma. Hindi kita bibigyan ng allowance. Ay, eto na po. Bubuksan ko na po. Heto na po yung mga pinabibili nyo. Ang dami at ang bibigat po ng mga dala ko kaya po ako hinihingal. Ano, nagrereklamo ka? Dapat lang yan sa'yo. Para naman may silbi yung pagtira mo sa amin. Hindi naman po ako nagrereklamo. Oh, teka. Kumpleto ba tong mga pinabili ko sa'yo? Opo. Oh, bakit ito ang binili mong mantika? Hindi ba sabi ko sa'yo vegetable oil? Hindi coconut oil! Pareho lang naman pong mantika yan. Hindi! Mas gusto ko ang vegetable oil sa pagluluto. Isauli mo to rin sa tindahang binilhan mo. Dali! Ha? Ano po? Isa-isahin mo pa ang mga pinamili ng batang yan. Lorinda, baka mali-mali pa yan. Oh, ang sabi ko bumili ka ng 6 na tokwa. Bakit 4 lang ang binili mo? Ha? Kulang to! Oh, ano to? Tapos ang sabi ko sa'yo, nasa sachet lang yung oyster sauce. Ano binili mo, ha? Isang bote? Ano ba naman to? Oh, tapos hindi ka nakabili ng sabong panligo. Oh, nasan yung shampoo? Bareta, nasa na? Ibalik mong lahat ito. Sige po, pahingi na lang po ng pamasahe papunta ulit sa palengke. Anong pamasahe? Hindi ako magbibigay sa'yo ng pamasahe. Lakarin mo mula rito hanggang sa palengke. Ganon din sa pag-uwi. Pero ang layo po ng palengke sa bahay natin. Ano? Wala akong pakialam. Lakarin mo. Total, kasalanan mo naman. Mali-mali nga itong nabili mo May binigay naman ako listahan sa'yo. Huwag ka nang babagal-bagal. Umilos ka na. Pagpahingahin niyo naman ako kahit ilang minuto lang. Hindi. Kumilos ka na. Bago pa kita mahambalos ng walis. Labas! Isoli mo yung lahat ng maling nabili mo. Bilis! Opo, tita. Hoy, Mika. Laban mo tong mga damit ko. Sige, Kuya Morris. Hilapag mo na lang dyan sa tabi. Saka pwede ba? Ayusin mo naman ang paglalaba mo. Yung uniforme ko sa eskwelahan, naninilaw ang kwelyo. Yan na nga lang ang pakinabang mo Ayusin mo ang trabaho mo, ha? Kung ikaw na lang kaya maglaba ng uniforme mo. Anong sabi mo? Lumalaban ka ba sa akin, ha? Aray ko, Kuya Morris! Bakit mo naman ako binatukan? Alam mo, matagal na akong napupuno sa iyong unggoy ka Aray! Huwag mo hilahin ang buhok ko! Aray! Ang dapat talaga sa'yo, nilulublob ang mukha mo sa nilalaban mo! Kuya Morris! Tama na! Pakiusap! Anong tama na? Kulang pa yan sa pagsagot mo sa akin! Yan ang bagay sa'yo! Aray ko! Kuya Morris! Tama na po! Oh, anong kaguluhan yan? Ito si Mika Pinalalabang ko lang tong damit ko kung ano-ano pa ang sinasabi sa akin. Sinasagot pa ako. Parang ayaw pa po niyan laban ang mga damit ko. Sa akin na yung mga damit mo, Morris. Ito po, Ma. Labahan mo yung mga damit ni Morris, ha? Kapag hindi mo ginawa yan, hindi lang kita hahatawin ng sinturon. Hindi ka rin kakain buong araw. Ano bang hinihintay mo? Labahan mo na yan! Opo, Tita Lorinda. Mika, nandito ka lang pala. Ngayon lang ako nakarating kasi naglakad ako ng ilang kilometro mula rito sa bahay papuntang palengke. At ganun din pabalik.
Ang sakit ng mga paa at binti ko. Ate Franz! Mika, anong nangyari sa'yo? Bakit may mga sugat yung labi mo? At saka bakit may mga pasaka sa muka, braso at hita mo? Sinong gumawa niyan sa'yo? Si Kuya Morris, ate. Bakit hindi ka lumaban at pinagtanggol ang sarili mo? Sa tingin mo, hayaan ako ni Tita Lorinda na lumaban? E di pinagtulungan nila ako lalo. Teka, ano bang ginawa mo at nagalit sa'yo si Morris? Nagpalabas siya ng mga damit niya, kaso nainis ako kasi kontratuhin niya ako parang alipin. Papalag pa lang sana ako kaso naunahan na ako ni Kuya Morris eh. Binugbog at tinadyakan niya ako. At nangyari yan habang wala ako. Sobra na talaga sila. Hindi mo rin naman ako may pagtatanggol sa kanila kahit nandito ka. Sigurado pati ikaw nadamay. Pero kung sasaktan ka nila sa harapan ko, lalabanan ko sila. Ate Franz, umalis na lang kaya tayo rito. Kung aalis tayo, saan tayo titira? Kung akong papipiliin, mas gugustuhin ko na lang tumira sa kalye. Pagod na ako sa pang-aapi nila sa atin. Mika, konting tiis na lang. Makakahanap din tayo ng paraan para makaalis dito sa impyernong bahay na to. Matinding pahirap ang dinanas ni na Franz at Mika sa kamay ng pamilya ng kanyang tiyahin. Pero hanggang saan kaya ang kanilang pagtitiis at pagtitimpi? Sa kaso ni na Franz at Mika, wala pa silang kakayahan upang maghanap ng matitirhan. Kaya ang masaklap, lahat ng gustong gawin sa kanila ay dadaanin na lang nila sa iyak at pagmamakaawa. Akala siguro ni Mika tapos na ako sa kanya. Pues nagkakamali siya. Pinalampas ko lang ang activity ko nung isang araw eh. Ngayon, oras naman para maghiganti ulit ako. Teka, nasa na ba yung bag ni Mama? Alam ko nandun yung wallet niya na may lamang pera eh. Ah, ayun! Nasa ibabaw ng cabinet! Jackpot! Kukunin ko tong wallet at ilalagay ko sa gamit ni Mika. Siguradong hindi mapapatawad ni Mama si Mika. At walang magtatanggol sa kanya kasi nasa palengke si Franz. Pagkakataon ko na to para makaganti sa hampas lupang yun. Aray! Tama na po! Dapat lang sa'yo, sinturon! Dahil magnanakaw ka! Hindi po ako yung nagnakaw ng pera niyo. Maniwala po kayo sa akin. Eh bakit nasa loob ng gamit mo? Gagawin mo pa akong tanga? Ha? Ma! Tama na po! Sige ma, maraming sinturon si Papa. Kung pwede lang maging baldado na yan tapos itapon sa kalye. Kailangan magtanda yan para hindi na umulit. Ma! Tama na po! Kailangan ko makasiguro na hindi ka na uulit. Ha? Ay, alam ko na. Halika rito! Huwag niyo po akong galit-galit. Nasasaktan po ako. Nakikita mo itong kulungan ng aso? Ha? Ikukulong kita dyan! Pasok sa loob! Diyan ka nababagay! Sinabi na pumasok ka sa loob! Papasok na po. Diyan ka hanggang bukas ng umaga. At walang magagawa ang ate Franz mo. Dahil kapag sinuway niya rin ako, sisiguraduhin ko sa inyong magsasama kayo riyan sa kulungan ng aso! Mika! Bakit nandyan ka sa kulungan ng aso? Ate! Tita Lorinda! Tito Gio! Tita Lorinda! Tito Gio! Oh! Bakit? Kung makasigaw ka, kala mo kung sino ka? Tita Lorinda! Tito Gio! Bakit nandito sa kulungan ng aso ang kapatid ko? Bakit hindi mo itanong dyan sa magaling mong kapatid? Wala po ako ninanakaw na pera sa inyo.
Eh bakit nasa iyo ang wallet ko? Ha? Nakita ko sa bag mo. Yan ang hirap sa'yo eh. Nahuli ka na nga sa akto. Magsisinungaling ka pa. Wala po talaga ako ninakaw sa inyo. Hindi ko po alam kung paano napunta sa gamit ko yung wallet nyo. Ano yun? Maglalakad mag-isa yung wallet papunta sa bag mo? Pwede ba, Mika? Tama na yung kasinungalingan mo. Baka naman po may naglagay ng wallet sa gamit ng kapatid ko para mapagbintangan siya. At sino naman sa tingin mong gagawa nun? Ha? Kaming mag-asawa? Baka naman si Morris. Pagbibintangan mo pa ang anak namin? Manahimik ka, Franz! Ano man ang kasalanan sa inyo ni Mika, wala pa rin po kayong karapatan na ikulong siya sa kulungan ng aso at tratuhin parang hayop. May karapatan kaming gawin sa kanya yan. Magnanakaw yung kapatid mo. Pagkatapos namin kayong palamunin at kupkupin, ganito pa ang gagawin niyo sa amin. Palabasin niyo ang kapatid ko sa kulungan. Eh kung ayaw namin, may magagawa ka? Alam mo, pikang-pika na ako sa'yo eh. At sumasagot ka na rin sa amin ha. Baka naman gusto mong ilagay ka rin namin sa kulungan para magsama kayong dalawa ng magnanakaw mong kapatid. Kilala ko po si Mika, hindi siya magnanakaw. Eh kung sumama ka na lang kaya sa kapatid mo? Aray ko po, tita! Nang hilahin ang buhok ko! Dapat sa inyong magkapatid, tinuturuan ng leksyon. Tita Lorinda, huwag niyo rin ako sa bunutan ng sakit! Aray! Dapat talaga sa'yo, ikinukulong din sa kulungan ng hayop! Hindi ako papasok dyan! Malaki ang kulungan yan. Kasyang 2 tao. Pumasok ka sa loob! Ayoko po! Ayaw mong sumunod? Pwes, matitikman mong galit namin. Halika rito! Tama na po! Huwag niyo na po ako sampalin! Pumasok ka sa loob ng kulungan! Opo, papasok na po! Oh, papasok ka rin pala eh. Pinahirapan mo pa ang sarili mo. Ang sasama niyo! Anong sabi mo? Isarat ikandado mong mabuti yan, Gio! Para hindi siya makalabas! Tita Lorinda, maawa na po kayo sa amin. Hindi kami maaawa sa inyo! Bakit po ba ganito ang trato niyo sa amin? Parang hindi niyo kami kamag-anak. Bakit ganyan ang trato ko sa inyong dalawa? Dahil ang nanay ninyo ang kinamumuhian ko sa lahat! Nagmana kayong dalawa sa kanya! Mga perwisyo at sakit ng ulo! Pero wala naman po kaming ginagawa sa inyo. Teka, ano po bang kasalanan ni Mama sa inyo? Black sheep siya sa pamilya namin. Dahil sa katigasan ng ulo niya, namatay sa aksidente mga magulang namin. Naulila kami ng hindi oras. At alam mo kung anong kinaiinis ko sa kanya? Hindi man lang siya nakonsensya. Wala siyang pagmamahal sa mga magulang namin. Buti nga namatay na yung si Leia. Pinagpipistahan na siya ng mga demonyo sa impyerno ngayon. Kung malaki man ang kasalanan ni Mama sa inyo, hindi pa rin sapat na dahilan yun para pahirapan niyo kami at ituring na parang mga hayop. Dapat lang sa inyo ang tratuhing mga hayop. Ngayon, kung ayaw ninyong tratuhing parang mga hayop, umayos kayong dalawa! Oh, bakit ngayon ko lang umuwi, Morris? Saan ka ba galing, ha? Don't worry, Ma. Hindi po ako naglakwatsa. Tumambay lang po ako sa bahay ng kapatid ni Papa. Kina Tita Jingay. Ah, ganun ba? Oh, mabuti naman. Matagal na akong hindi nakakadalaw sa kanila eh. Teka, kumusta naman sila? Kauwi lang po ng asawa ni Tita Jingay galing na Singapore. Kaya po ako pumunta sa kanila para kunin tong mga pasalubong na chocolates. Ay, Mama, may sinabi pala sa akin si Tita Jingay. Baka raw available si Franz. Para saan? Naghahanap daw ng kasambahay yung amo ng pinsan ni Tita Jingay eh. Baka pwede si Franz na mamasukan. Sa palagay mo, pwede na magtrabaho yung pinsan mo? 16 pa lang yun ah. Pwede na raw po ang 16 years old, sabi ni Tita. Walang masyadong requirements. Barangay clearance lang daw, okay na raw. Kailangan daw ang bagong kasambay. Naku, bilyonaryo daw yun. May-ari daw ng mga malalaking factory ng pagkain at mga delata yung magiging amo ni Franz kapag nagkataon. Ganun ba? Sige, kakausapin ko ang pinsan mo. Ate, nagugutom na ako. Ako rin, Mika. Kumakalim na ang sikmura ko.
Ang sakit na rin ng leeg, mga kamay at binti ko. Ayoko na ng ganito, ate. Umalis na tayo. Kung aalis tayo rito, titira talaga tayo sa kalsada. Wala tayong ibang matitirhan. Bakit ganon, ate? Ang malas natin sa kamag-anak. Pinanganak ba tayo para maging malas? Kayong dalawa, ilalabas ko na kayo ng kulungan. Tito Gio, nagugutom na po kami. Nagtira kami ng pagkain sa inyong dalawa. Pero bago kayo kumain, may sasabihin muna ang tiyahin ninyo sa inyo. Ikaw, Franz, magkakaroon na rin kami ng pakinabang sa inyo. Ano po yun? Ipapasok ko namin bilang katulong sa bahay ng isang bilyonarya. Pero hindi mo sosolohin ang sweldo, ha? Dahil obligado kang ibigay sa akin ang kalahati. Simple lang naman ang gagawin mo. Kung ano yung ginagawa at inuutos namin sa'yo, yun din ang gagawin mo sa bahay ng magiging amo mo. Sa ayaw at sa gusto mo, magtatrabaho ka ron. Kaya ihanda mo na ang sarili mo dahil bukas na bukas din ay dadalhin kita sa mansyon ng magiging amo mo. Hindi na nagreklamo si Franz sa naging desisyon ng kanyang tiyahin dahil alam niyang maituturing pa niya itong blessing in disguise dahil kapag siya ay nagkaroon na ng trabaho at nakaipon ng sapat na pera, ay aalis na sila ng kanyang kapatid na si Mika sa bahay na puno ng pang-aapi. Ma'am Arceli, nandito na po si Aling Lorinda. Kasama po ang kanyang pamangkin. Patuloyin mo sila. Opo. Pasok na po kayo. Magandang umaga po, Ma'am Arceli. Lorinda, halika, tuloy kayo ng kasama mo. Maupo kayo. Salamat po. Siya ba yung sinasabi sa akin ni Chingay na gustong mamasukan bilang kasambahay? Opo, siya nga po. Magandang araw po. Ako po si Franz. Dala niyo ba yung mga requirements na hinihingi ko? Ay, opo. Nandito po lahat sa brown envelope. Ito po yung barangay clearance, birth certificate po at ilang photocopy ng kanyang mga ID. Kaso po wala pa siyang SSS. Okay lang. Kahit ako na ang bahalang magpalakad nun para sa kanya. Franz, ilang taon ka na? 16 po. Bata ka pa pala. Naku, pero magaling po siya sa mga gawaing bahay. Masipag po yan at magalang. Mapagkakatiwalaan niyo rin po siya. Kapag nag-hire ako ng kasambahay, ang una ko talagang hinahanap ay kung mapagkakatiwalaan ito. Tinitingnan ko lang sa mukha at alam ko na kung trustworthy ba ito o hindi. Tingin ko naman sa'yo, Franz. Mapagkakatiwalaan kita. Mukha ka kasing mabait. Salamat po, Ma'am Araceli. Sige, hired ka na. Pwede ka nang magsimula bukas. Ate Franz, iiwan mo na ako. Huwag kang mag-alala. Tuwing linggo naman day off ko. Uuwi ako rito para bisitahin ka. At saka sa unang sahod ko, ibibili kita ng cellphone para kahit na nasa bahay ako ng amo ko, may komunikasyon pa rin tayong dalawa. Magkano bang sasahurin mo sa bagong trabaho mo? Alam mo, malaki ang sahod na inoffer sa akin. Nasa 10,000 kada buwan. Sabi ni Tita Lorinda, malaki na yun kumpara sa ibang kasambahay na 6,000 to 7,000 pesos lang ang sahod kada buwan. Talaga? Malaki pala. Kaso magkano naman ang ibibigay mo kay Tita Lorinda? Nagkasundo kami na ibibigay ko sa kanya ang kalahati ng sweldo ko. Buti nga yun, hindi niya kukuning lahat. Magkakasya ba yun sa'yo, ate? Oo naman. Maiipon ko yon kasi libre naman ako sa pagkain doon sa mansyon. Buti ka pa, ate. Magkakatrabaho na. Ako matagal pa kasi 12 anyos pa lang ako. Pero kung pwede lang magtrabaho ang ganitong edad, magtatrabaho na ako para makaalis na ako dito sa bahay ni tita. Ate, natatakot ako. Ako lang kasi may iwan dito eh. Siguradong pahihirapan nila ako. Basta tandaan mo, Mika. Habang wala ako, sundin mo lang ang pinag-uutos nila para hindi ka nila pag-initan. Kaunting tiis na lang, Mika. Makakaahon din tayo sa kahirapan.
Punong-puno ng pag-asa si Franz noong mga panahong yun. At ipinangako niya sa kanyang sarili na pagbubutihin niya ang pagtatrabaho nang sa gano'n na hindi siya mapahiya at maituloy niya ang kanyang mga plano na para din naman sa kanila ni Mika. Since ito ang unang araw mo sa trabaho, ibibrief muna kita sa magiging trabaho mo sa akin. Simple lang. Tutulong ka lang naman sa mga kapwa mo kasambahay na linisin tong buong mansyon. May allergic rhinitis ako kaya ayoko nang maalikabok sa bahay. Gusto ko palaging maayos sa mga gamit lalo na sa kwarto ko at saka sa sala. Tapos, pwede ka ring ma-assign sa paglalaba, pagluluto kung hindi available ang mga kasama mo. Ang day off mo tuwing linggo. Ang starting salary mo sa akin is 10,000 pesos. Opo. Huwag kang mag-alala. Mabait akong amo. Basta ayoko lang ng tamad at abusado. Pinagpapahinga ko ng mga namamasukan dito. At minsan binibigyan ko pa sila ng pera para mamasyal sa mall. Hindi mahirap ang magtrabaho sa akin. Salamat po, ma'am. Sa totoo lang, hanggaan ang loob ko sa'yo. Basta, Franz, pag mo lang sisirain ang tiwalang ibinigay ko sa'yo, maging masipag ka lang. Wala kang magiging problema sa akin. Makakaasa po kayo na pagbubutihan ko po ang trabaho ko. Oh, Franz. Kanina ka pa gawa ng gawa ha. Hindi kita nakitang nagpahinga. Ma'am, sinisiguro ko lang po na malinis at walang alikabok ang sala. Sabi niyo po kasi may allergic rhinitis po kayo kaya nililinis ko po itong maigi. Baka naman sa una lang yan kasi kapapasok mo lang sa akin. Naku, hindi po. Kung sa bagay, naobserbahan na kita at napansin kong may pagkukusa ka. Kahit hindi ka utusan, alam mo na yung gagawin mo. Hindi na kailangan sabihin. Nasanay po kasi ako sa bahay ng Tita Lorinda ko. Ako po kasi ang halos gumagawa ng lahat ng gawaing bahay sa kanila nun. Ngayong nagtatrabaho ka na rito, sino ang gagawa ng mga gawaing bahay sa inyo? Yung kapatid ko pong babae, si Mika. Ang bilin ko po sa kanya, sundin lahat ng inuutos ni Tita. Aminin mo sa akin, hindi magandang pagtrato ng tita mo sa'yo, no? Opo. Sabi ko na nga ba, napansin ko agad yung mga pasamo sa braso at balikat. Matindi po ang pagmamalupit na inabot namin ng kapatid ko sa pamilya ni Tita Lorinda. Hindi naman po kami makaalis doon kasi wala naman po kaming ibang titirhan. Ganun ba? Siya nga po pala, Ma'am Araceli. Wala po ba kayong mga anak? Napapansin ko po kasi na mag-isa lang kayo. Nung buhay pa ang asawa ko, ginusto naming magkaroon ng anak. Kaso hindi kami pinagbigyan ng Diyos. Nalaman ko rin na baog ako. Pero kahit na ganon, ni minsan hindi ko sinisi ang Diyos. Natanggap din namin agad ng asawa ko ang sitwasyon namin. Huwag po kayong mag-alala. Nandito naman po kaming mga kasambahay niyo para samahan kayo. Salamat, Franz. Ako nga po ang dapat magpasalamat sa inyo kasi binigyan niyo ako ng tsansa na magkaroon ng trabaho. Ma'am Araceli, nandito na po si Attorney De La Rosa. Attorney Rick, buti naman at napasyal ka. Ay, gusto ko lang kasing mangumusta, Ma'am Araceli. At saka gusto rin kayong kumustahin ng mga board of director. Ay, nagpunta ako sa ospital kanina para magpa-check up ulit. Na-diagnosed ako na may breast cancer. Pero nasa first stage pa naman. Kaya pala madalas akong manghina nitong mga nagdaang buwan. Pero maaagapan pa yan. Kilala ko kayo. Malakas ang fighting spirit niyo. Nasa first stage pa lang naman eh. Ay, sana nga, Attorney Rick. Maraming salamat sa paghalili mo sa akin bilang temporary CEO ng mga kumpanya ko. Obligasyon ko na pangalagaan ng mga kumpanyang pinaghirapan niyong itayo. Ginagawa ko ito bilang pagtanaw ng utang na loob sa'yo, Ma'am Araceli. Kung hindi dahil sa'yo, walang Attorney Rick De La Rosa. Hindi ko maaabot ang katungkulan ko ngayon kung hindi ninyo ako pinag-aral at pinagkatiwalaan. Ginawa ko yon kasi unang kita ko pa lang sa'yo. Alam ko na mapagkakatiwalaan ka na. Ay, gusto ko nga palang sabihin sa'yo na may intensyon ako mag-ampon hanggat buhay pa ako. Hindi magiging problema yan, Ma'am Araceli. Pero wala pa akong napupusuan kung sino ang aampunin ko. Kaya ako gustong mag-ampon. Alam mo naman, mag-isa lang ako sa buhay. Wala akong tagapagmana.
Gusto kong karapat-dapat ang taong mamamahala sa mga kumpanyang tinatag ko. Naiintindihan ko, ma'am. Kailangan mo talaga ng tagapagmana. Yung pagpapatuloy sa legacy mo. Kailan mo balak pumunta sa mga bahay ampunan? Uy, Franz, magpahinga ka naman. Kanina ka pa gawa ng gawa rito sa kusina. Yung mga kasama natin nasa maid's quarter na nagpapahinga. Saka tulog na rin yata si Ma'am Arceli sa kwarto niya. Tatapusin ko lang po ito, Ate Mia. Tapos magpapahinga na po ako. Doon po kasi sa bahay ng tita ko. Pag nakita niyang wala akong ginagawa, sinasaktan niya ako. Grabe naman yan. Buti na lang hindi ganyan ang amo natin. Alam mo, hindi yan nagagalit o nagtataas ng boses. Ang swerte ni Ma'am Araceli. Kasi nabili niya ang lahat ng ito. Sa bilyon niyang pera, kaya niyang bilhin ang lahat ng gusto niya. Oo nga, pero may sakit si Ma'am Arceli. Ayon sa usap-usapan ng mga kasama natin, may stage 1 cancer daw ang amo natin. Ha? Nakakalungkot naman. Sana gumaling siya. Naku, gagaling siya. Nasa unang stage pa lang. Mukhang maaga pa naman eh. Pero bukod sa sakit niya, malungkot din ang buhay ni Ma'am Arceli. Kasi mag-isa lang siya eh. Wala siyang anak. Kaya kapag nawala siya, sino nang magmamana ng kayamanan niya, di ba? Wala ba siyang mga malalapit na kamag-anak? Matagal na ako nagtatrabaho sa kanya. At ang alam ko eh, walang kamag-anak. Ganun ba? Oo. At ito pa, may narinig ako sa usapan nila kanina ni Attorney De La Rosa na parang gustong mag-ampon ni Ma'am Arceli. At yun ang gagawin niyang tagapagmana. Biruin mo, ang swerte nung aamponin niya, di ba? Kung sino naman ang aamponin ni Ma'am Araceli, sana mabait. Para naman hindi tayo maging kawawa. Tama ka. Sana yung tamang tao ang mapili ng amo natin na magiging tagapagmana para may trabaho pa rin tayo. Masama na naman ang pakiramdam ko. Pabagsak ng pabagsak ang kalusugan ko. Sumasakit din ang tuhod ko. Hindi na naman ako makakapasok nito sa opisina. Ma'am Araceli, si Franz po ito. Sige, pumasok ka. Bukas yung pinto. Nasabi po sa akin ni Ate Mia kagabi na gawin-gawin niyo raw pong magpatimpla ng gatas tuwing 6:00 ng umaga. Kaya pinagtimpla ko na po kayo. Yung mga kasama ko po kasi sobrang busy sa mga ginagawa nila. Salamat, Franz. Siya nga po pala, kanina po pala nung lumabas kayo ng kwarto nyo, napansin ko po na parang hindi po ayos ang lagay nyo. May lagnat po ba kayo? Kanina pang 4:00 ng umaga nung nagising ako. Kaya po nagdala na rin ako ng gamot para mainom nyo at bumaba yung lagnat nyo. Naku, yan nga ang kailangan ko ngayon. Kaya ako bumaba kanina kasi naghahanap ako ng first aid kit na nasa sala. Wala akong nakita. Saan mo nakuha ito? Doon po yan sa first aid kit na nakasabit sa maid's quarter. Mukha pong mas kailangan nyo yan ngayon kaya kumuha po ako ng 3 para hanggang mamayang hapon po may maiinom kayo. Ay, maraming salamat talaga sa'yo, Franz. Meron ka talagang pagkukusa. Ma'am, palagi po kayo mag-iingat at magpapalakas. Kaya nga po palagi po namin kayong sinasama sa mga dasal namin na sana bumuti na ang lagay nyo. Sa totoo lang, sa lahat ng mga empleyado ko, ikaw pa lang ang nagpapakita ng malasakit sa akin. Naku, hindi lang po ako. Lahat po kami dito sa bahay nag-aalala sa kalusugan nyo. Kaya ginagawa po namin ng maayos ang mga trabaho namin para maging malinis at maayos ang mansyon. Makakatulong po ang malinis at maayos na bahay sa mabilisan na paggaling nyo. Alam mo, Franz, maswerte ako dahil nakilala kita at naging empleyado ko. Ipagpatuloy mo lamang yan. Sa totoo lang nakikita kong aasenso ka balang araw at magandang kinabukasan ang naghihintay sa'yo. Sana nga po, ma'am. Magdilang anghel po sana kayo.
Naging malapit si Mama Araceli kay Franz dahil nakita niya na mabait, masipag at may pagkukusa ito. Nakikita rin niya ang kanyang sarili kay Franz na puno ng pag-asa, kaya may nabubuo na siyang plano kung paano matutulungan ang kanyang pinakabatang kasambahay. Ma'am Araceli, ito na po yung gatas na pinatitimpla nyo. Salamat. Pakilapag na lang dyan sa mesita. Ay, teka. Day off mo ngayon, di ba? Opo, pero sisiguruhin ko lang po muna na wala akong maiiwang trabaho bago ako umalis. Ay, o siya. Heto na pala yung sweldo mo. Tanggapin mo itong sobre. Salamat po, ma'am. Di ba 10,000 pesos kada buwan ang sweldo mo at hinati ko yun sa kinsenas at katapusan? Ito ang unang kalahati ng sweldo mo ngayong buwan. Pero dinagdagan ko ng 3,000 ang sahod mo. Bali 8,000 ang nasa sobre mo ngayon. Talaga po? Naku po, ma'am. Maraming salamat po. Malaking bagay po ito sa akin. Bali, nagdesisyon akong gawing 16,000 pesos a month na ang sweldo mo. Total, maganda naman ang trabaho mo. Siya nga pala, huwag mong sasabihin sa tiyahin mo na tinaasan ko ang sweldo mo. Bakit po? Alam ko na ibibigay mo kay Lorinda ang kalahati ng sweldo mo. Naawa naman ako sa'yo kung 5,000 pesos lang ang matitira sa'yo sa buong buwan. Kaya dinagdagan ko na. Para 5,000 pesos sa kanya habang ikaw, meron kang 3,000 na matitira kada kinsenas. At kapag katapusan naman, ay buong 8,000 na ang mapupunta sa'yo para may pera kayong magkapatid. Salamat po ulit sa inyo. Tatanawin ko pong malaking utang na loob ito sa inyo, Ma'am Araceli. Ate Franz! Salamat sa Diyos at nandito ka. Kumusta ka na, Mika? May ginawa bang masama si na Tita Lorinda sa'yo? Sa awa ng Diyos, wala naman. Sinunod ko kasi lahat ng inuutos nila sa akin. Tsaka, iniiwasan ko si Kuya Morris para walang gulo. Mabuti naman kung ganun. Siya nga pala, nakuha ko na ang sweldo ko at naibigay ko na kay Tita Lorinda yung 5,000. Pero alam mo ba, huwag kang maingay at huwag mo sasabihin to kina Tita at Tito Gio ha. Ano yun, ate? Tinaasan ni Ma'am Araceli yung sweldo ko. 16,000 pesos na kada buwan ang sahod ko. Talaga? Magandang balita yan, ate. Kaya nga meron akong pasalubong sa'yo. Teka, nandito sa loob ng bag ko. Wow! Ang laking box! Sapatos ba naman yan? Oo, para yan sa'yo, Mika. Meron ka ng sapatos na magagamit pang alis. Wow! Ang ganda nitong sapatos! Matagal ko ng pangarap to. Salamat, Ate Franz! Hindi pa natatapos ang sorpresa ko sa'yo. Eto, binilhan kita ng cellphone. Wow! Ang ganda! Binilhan na kita ng cellphone para pwede na tayong mag-usap. At kung may problema rito sa bahay, masasabihan mo agad ako. Naku, Ate Franz! Sobrang salamat talaga! Mag-iipon pa ako para sa susunod naman, makapasok ka na ulit sa eskwelahan. Hindi ka pa, ate. Ang swerte mo sa amo mo. Nagtrabaho talaga akong mabuti dahil ayokong sirain ang tiwala niya sa akin. Mika, kapag nagpatuloy to, maiaahon na rin kita sa hirap at bubukod na tayo ng bahay. Makakaalis din tayo dito kina Tita Lorinda. Ang ganda ng damit at sapatos na suot ko. Kuya Morris naman! Bakit mo ako tinulak? Nahulog tuloy ako sa putik. Tanga ka kasi. Haharang-harang ka sa daan eh. At saka nababagay ka naman sa putik. Kahit magsuot ka pa ng bagong sapatos, hindi pa rin magbabago yung pagiging hampas lupa mo. Sumusobra ka na! Aray, bakit mo ako inabas? Ikaw naghahanap ka talaga ng away Pues pagbibigyan kita. Mika! Aray ko! Tama na! Mika! Matagal na ako nagtitimpi sa'yo Pero sumusobra ka na! Kung malaki lang ako, kayang-kaya kitang labanan! Mika! Huwag mong saktan ang anak ko! Tama na yan! Tita Lorinda! Tama na po! Nasasaktan ako!
nagsimula! Tinulakbo niya ako sa putikan! Ma! Sinungaling yan si Mika! Ikaw, Mika! Wala kang karapatan na saktan si Morris! Kahit ano pang gawin niya sa'yo! Yabang niya porkit bagong bili yung sapatos niya. Hubarin mo yung sapatos mo! Pero, Tita Lorinda... Sinabi na ngang hubarin mo! Bago ko pa ihampas tong walis tambo sa pagmumukha mo! Opo, hubarin ko na po. Ito na po. Dapat dito sa sapatos mo sinisira! Tita Lorinda, sandali! Huwag niyo po sirahin sapatos ko! Bigay po sa akin yan ni Ate Franz! Tita! Nasaan na ba yung gunting? Ayun! Nakikita mo tong gunting na hawak ko? Ha? Dapat sa sapatos na to sinisira! Tita, wag po! Wag! Dapat ganito, ginugupit-gupit! Ayan! Tita! Hindi bagay sa'yo tong sapatos! ko yan! Dapat sa'yo na kaya pa! Ayan! Tita! Ano? Ha? Sira na! Wala ka na may pagmamalaki sa amin! Ang sapatos ko! Sira-sira na! Ang sumama, Tita! Anong sabi mo? Ha? Ako? Masama? Yan! Sige pa, Ma! Sampalin mo pa! Tita Lorinda! Yan! Isusumbong ko kayo kay Ate Franz! Sige! Magsumbong ka! Pagbuhulin ko pa kayong dalawa eh! Buti nga sa'yo, Mika! Mika, nag-video call ka? Bakit? May problema ka ba? Ate Franz! Bakit? Anong ginawa nila sa'yo? Sinira ni Tita Lorinda yung sapatos na binili mo sa akin. Tapos, binagambas at pinagsasampal pa niya ako sa harap ni Kuya Morris. Ano? Diyos ko. Ate Franz, ayoko na rito. Baka pwede isama mo na lang ako riyan. Hindi pwede. Siguradong hindi papayag ang amo ko. Pero diba, mabait naman ang amo mo, ate. Baka naman mapakiusapan mo siya. Kasi ayoko na talaga rito. Sige, Mika. Pupuntahan kita riyan bukas. Kakausapin ko si Tita Lorinda. Kaunting tiis na lang, Mika. Maiaalis din kita riyan. Ma'am Araceli, pasensya na po sa storbo. Bakit, Franz? Alam kong hindi ko pa po day off pero magpapaalam po muna sana ako sa inyo kung pwede pong umuwi po muna ako sa bahay namin. Sandali lang po ako mawawala at babalik din po ako kaagad. Ano ba nangyari? Tumawag po kasi yung kapatid ko, nagsusumbong. Sinaktan na naman po siya ng tita ko eh. Gusto ko po sanang umuwi muna para kausapin si Tita Lorinda para wag na po niyang maltratuhin ang kapatid ko. Palagi bang ginagawa ni Lorinda yan sa inyo? Opo. Sa totoo lang po, yung kapatid ko gusto na pong sumuko at umalis sa bahay ni Tita. Kaso wala pa po kaming matitirhan sa ngayon. Ganun ba? Gusto mo dito na lang kayo sa akin tumira ng kapatid mo? Talaga po? Ayos lang po sa inyo? Malaki itong bahay, maraming bakanting kwarto. At saka naawa ko sa inyong magkapatid. Lalo pat nalaman kong pinagmalupitan kayo ng tita nyo. Sige, payag na akong isama mo na yung kapatid mo. Kaso ma'am, baka hindi po pumayag si tita. Ipapasundo ko kayo sa driver ko. Kaya puntahan mo na ang kapatid mo at kunin mo na siya. Mika! Tapos mo na bang linisin ang banyo? Matatapos na po! Pagkatapos mo riyan, ikaw na rin ang maglaba ng mga uniforme ni Morris. May pasok na siya bukas. Opo! Aba, si Franz. Hinatid pa ng malaking sasakyan. Bakit kaya? Tita Lorinda. Oh, sweldo mo ngayon, di ba?
Nasaan na yung 5,000? Ay, bigay mo muna sa akin bago ka pumasok sa loob. Oh, ayan na yung sobre. 5,000 ang laman. Ano? Galit ka sa akin? Sinong hindi po magagalit sa ginawa niyo sa kapatid ko? Sinaktan niyo na nga, sinira niyo pa yung regalong binigay ko sa kanya. Aba, sumasagot ka na ah. Hindi pwede sa akin yan. Hindi niyo na kami masasaktan. Kukunin ko na ang kapatid ko. Teka, saan mo naman dadalhin si Mika? Isasama ko na po siya sa bahay ng amo ko. Pumayag ang amo mo? Opo, katunayan, siya ang nag-uutos sa akin na kunin si Mika sa inyo. Mika! Bakit, Ate Franz? Itigil mo na yung ginagawa mo. Mag-impake ka na, aalis na tayo rito. Isasama kita sa bahay ng amo ko. Bilisan mo na, naghihintay sa atin si Mang Lino sa labas. Opo, ate. Ano? Hindi aalis ang kapatid mo! At bakit naman po? Dahil matitigil na yung 5,000 pisong binibigay ko sa inyo? Bayaran niyo muna lahat ng mga ginastos ko sa inyo! May ginastos kayo sa amin? Ano yung pinagmamalaki nyo? Yung mga tira-tirang pagkain na pinapakain nyo sa amin, minsan panis pa? Yung pagtira namin sa bahay nyo? Inalipin at pinagmalupitan nyo naman kami. Wala kaming babayaran sa inyo at wala kaming utang na loob sa inyo. Aba, nagkaroon ka lang ng trabaho? Yumabang ka na? Hindi po ako yumabang. Nagagalit lang po ako sa inyo dahil ilang taon nyo kaming tinratong parang hindi tunay na kamag-anak. Kung aalis kayo rito, siguraduhin nyo lang na hindi kayo babalik! Dahil hindi ko na kayo tatanggapin! Huwag po kayong mag-aalala. Hindi na po kami babalik sa inyo. Wow! Ate Franz! Ang ganda naman ng mansyon ng amo mo. Ang laki-laki. Kaya marami kaming kasambahay na naglilinis nito. Franz, buti naman at dumating na kayo ng kapatid mo. Ma'am, siya po si Mika. Magandang umaga po, ma'am. Ilang taon ka na? 12 years old po. Nag-aaral ka ba? Hindi po eh. Tumigil po ako sa pag-aaral nung grade 3 po ako. Ganun ba? Franz, doon siya matutulog sa lugar ng mga babae. Mabuti at kasama mo siya sa kwarto. Nagpalagay na ako ng kama kaya pwede mo na siyang dalhin doon. Opo, ma'am. Basta ipangako mo lang sa Ate Franz mo na hindi ka magbibigay ng sakit ng ulo sa kanya. Opo, ma'am. Mabait po itong kapatid ko. Kahit kailan, hindi po siya nagbigay ng sakit ng ulo sa akin. Nakikita ko ngang mabait siya. Bukod sa pagtira mo rito, wala ka na rin aalalahanin sa pagkain. Katulad ng ate mo at ng iba pang kasambahay rito, sagot ko ang pagkain nyo. Salamat po, ma'am. Labis ang katuwaan ni Mika dahil sa wakas nakaalis na siya sa bahay ng kanilang kamag-anak. Naging masipag si Mika. Nagtutulungan sila ng kanyang ate sa paglilinis ng bahay. Ang hindi alam ng dalawa, magandang kinabukasan ang naghihintay sa kanila. Oh, Mika, bakit ikaw ang gumagawa niyan? Tinutulungan ko po sina Ate Franz, Ate Mia at iba pong mga kasama namin. Busy na po sila sa mga ginagawa nila kaya nagkusa na po ako maglampaso ng sahig. Mabuti yun at may pagkukusa ka. Malaki po ang utang na loob ko sa inyo kasi pinatira niyo po ako dito sa malaking bahay ninyo. Kaya po ito, sinusuklian ko po ang kabutihang binibigay niyo po sa akin. Siya nga po pala, nagtanggal na rin po ako ng alikabok dito sa sala, sa kusina at doon po sa conservatory. Nasabi po kasi sa akin ni Ate Franz na allergic po kayo sa alikabok. Pulido kang gumawa katulad ng ate mo. Malinis na malinis at wala kang makikitang alikabok sa figurines. Nasanay po kasi kami ni ate sa pulidong gawa. Dati po kasi kapag palpak ang trabaho namin sa bahay, pinapalo po kami agad ni Tita Lorinda. Nasabi nga sa akin yan ng ate mo. Kaya nga pinakuha na kita sa kanya. Pansin ko, magaling ka magsalita. Humble pero confident.
Sayang lang at hindi ka nag-aaral. Gusto mo bang bumalik sa eskwelahan? Ano po? Gusto mo bang ipagpatuloy ang pag-aaral mo? Opo, matagal ko na pong gustong bumalik sa school, ma'am. Sige, titingnan ko kung anong tulong ang magagawa ko. Basta sa susunod na school year, titiyakin ko sa'yo na makakapag-aral ka ulit. Salamat at kasama kita ngayon, attorney. Ako po ang dapat magpasalamat, Ma'am Araceli. Sinasamantala ko na ang pagkakataon na makasama ang lahat ng mahahalagang tao sa buhay ko. Dahil alam naman natin na maiksi lang ang buhay ko. At hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng Diyos. Mahaba pa po ang itatagal ng buhay ninyo. Ay, hindi na siguro. Ngayon pa may cancer ako. Lumala ang cancer ko at nasa terminal stage na. Walang imposible sa Panginoon. Marami ka pang dapat gawin, Ma'am Araceli. Nakapagpasya na ako kung sino-sino ang magiging tagapagmana ko. Isa ka sa pagmamanahan ko. Oras na mawala na ako, sa iyo ko ibibigay ang pag-aari at pamamahala sa Casino La Mer. Ha? Po? Ang dami mo nang ginawang pabor sa akin at sa mga kumpanya ko. Matagal na tayong magkakilala. Alam kong hindi ako magkakamali na ibigay sa iyo ang Casino La Mer sakaling mawala na ako. Salamat sa tiwalang binibigay mo sa akin, Ma'am Araceli. Sino pa yung gusto ninyong pamanahan? Hindi ko pa masasabi sa iyo ang mga pangalan nila. Inoobserbahan ko pa lang sila. Nakita kong masipag sila. May pagkukusa at katulad mo. Mababait din sila. Kung sakali, bala kong ipamana sa kanila itong mansyon. Yung food manufacturing businesses ko at lahat ng properties ko kapag tumungtong na sila sa tamang edad. Kung sino man sila, masasabi kong masaswerte sila. Ay, gusto kong subukan mo ang katapatan nila. Gusto kong malaman kung dapat ko bang ipagkatiwala sa kanilang mga ari-arian ko o hindi. Mika, bakit ikaw ang gumagawa niyan? Day off ni Mang Julius, ate. Kaya ako na lang nagdidilig dito. Sige, pagtapos ka na riyan, tulungan mo ako maglinis dito sa sala. Sige ate, matatapos na ako rito. Ayan, tapos na ako magdilig. Teka, ano kaya yung itim na bagay na yun sa tabi ng puno ng niyog sa hindi kalayuan? Parang... wallet pala to. Kanino kaya to? Ano kaya laman nito? Baka meron tong ID o anumang bagay na pwedeng pagkakilanlan sa may-ari. Naku, may lamang pera. Nasa 3,000 pesos din to. Walang ID? Baka kay Ma'am Araceli to. Sasabihin ko si Ate Franz. Ang bilis mo namang matapos. Ate Franz, may napulot akong wallet sa ilalim ng puno ng niyog. May lamang pera pero walang ID sa loob. Samahan mo ko kay Ma'am Araceli, sasauli ko to. Sige, sasamahan kita. Tara, nasa kusina siya nanananghalian. Ma'am Araceli, pasensya na po kayo sa storbo. Gusto lang po kayong kausapin ng kapatid ko. Ma'am, nakita ko po tong wallet na to sa tabi ng puno ng niyog. Sa hindi po kalayuan habang nagdidilig po ako. Hindi ko po alam kung kanino po ito isasauli. Mukhang importante po sa may-ari ang laman ng wallet kaya hinanap ko po agad kayo. Sige, akin na. Eto po, ma'am. Salamat, Mika, Franz. Mamaya pagkatapos kong kumain, ikakausapin ko kayong dalawa. Ma'am Araceli, nandito na po kami ng kapatid ko. Sige, tuloy kayo. Maupo kayo. Salamat po. Ay, pinatawag ko kayo ni Franz para sabihin sa inyo yung tungkol sa napulot niyong wallet kahapon. Alam mo ba na kay Attorney Rick ang wallet na yon? Ganun po ba? Malaki ang pasasalamat niya kasi naibalik sa kanya yung pera. Mika, pwede ko bang malaman kung bakit ka nagpasya na ibalik yon? Malaking halaga pa rin sa iyo yung 3,000 piso. Hindi po kasi sa akin ang pera kaya binalik ko po. Nag-aalala rin po ako dun
dun sa totoong may-ari. Sigurado pong kailangan niya yung pera. Obligasyon ko po na gawin kung anong tama. Ma'am, kahit po mahirap lang kami ni Ate Franz, mas mahalaga po para sa amin ang tiwalang ibinibigay sa amin ng mga tao. At ayoko pong sirain yun dahil lang sa pera. Masaya akong narinig yan mula sa'yo. Basta Mika, Franz, palagi niyong gawin kung ano ang tama. Tutulungan ko naman kayong makaahon sa buhay. Mapagkakatiwalaan sila magkapatid, Attorney Rick. Una na ako nagtiwala sa ate niya at napatunayan ko rin na mabait itong bunso. Dama ko ang katapatan niya sa mga sinasabi niya sa akin. Alam kong hindi siya magnanakaw o magpapasilaw sa pera. Galing po sa inyo na hindi basta-basta nagtitiwala sa tao. Napakalaking bagay po niyan. Maski ako dumaan din sa butas ng karayang. Tutulungan ko siya tulad ng pagtulong ko noon sa mga taong pinagkakatiwalaan ko. Gusto ko magkaroon ng malaking pagbabago ang buhay nila at naniniwala ko na kaya kong gawin yun. Parang kilala ko na kung sino ang tinutukoy ninyo. Yun ba yung batang babae na pinatuloy ninyo na may kapatid na kasambahay rin ninyo? Oo, sina Franz at Mika nga. Nakikita ko sa kanila yung dating ako. Attorney Rick, sila ang napupusuan kong maging mga tagapagmana ko. Dahil sa kabutihan ng loob ng magkapatid, ay nakuha agad nila ang tiwala ni Mama Araceli. At eto nga, sila ang napupusuan nito na maging tagapagmana niya. Attorney Rick, pakicheck mo nga ito. Anong meron sa envelope na ito? Nag-hire ako ng private investigator para malaman ang nakaraan ni na Franz at Mika. Malinis ang background ng magkapatid. Halos mag-iisang taon na simula nung nakilala ko sina Franz at Mika. Ilang beses kong nasubukan ang katapatan nila. At masasabi kong mapagkakatiwalaan silang tao. Mabait na bata sina Franz at Mika at malaki ang posibilidad na umasenso sila balang araw. May pagkukusa rin sila. Pwede sila sa corporate world kung sila ang gagawin ninyong tagapagmana. Kaya nasasayangan ako kung mananatili lang sila sa ganyang kalagayan. At ang isa pang malaking bagay, parang anak na ang turing ko sa kanilang dalawa. Ni minsan, hindi sila umabuso sa magandang pagtrato ninyo sa kanila. Aampunin ko sina Franz at Mika para maging anak ko at tagapagmana ng aking mga negosyo at ari-arian. Talaga po? Balak niyo po kaming ampunin ng kapatid ko? Matagal ko nang pinag-isipan to, Franz at Mika. Nangihinayang ako kung mananatili kayo sa ganyang katayuan. Parang anak na talaga ang turing ko sa inyo. At nakita ko ang kabutihan sa inyong dalawa. Ma'am Araceli, sa totoo lang, nagpapasalamat po kami dahil pinagkatiwalaan niyo kami ni Ate Franz. Binago niyo po ang buhay namin. Naranasan po namin ni Mika na mahalin, purihin, at hangaan ng mga tao na hindi po namin naranasan noon. Malaki po ang utang na loob namin sa inyo, ma'am. At ikararangal po namin na kayong ituturing naming tunay na ina. Marami rin kayong binago sa akin, Franz, Mika. Simula nung dumating kayo, naging masaya ko. Kaya sobra-sobrang magiging kasiyahan ko kung tatanggapin niyo ko bilang legal niyong ina. Franz, Mika? Opo, tinatanggap ko po. Ako rin po, Ma'am Araceli. Tinatanggap ko rin po. Simula sa araw na ito, Mama na ang itawag ninyo kay Ma'am Araceli. Mama! Mama! Mga anak. Ako na ang bahala sa lahat ng mga document para maging legal ang adoption. Simula ngayon, hindi na kayo mga batang ulila. Dahil kayo na ang magiging tagapagmana ko. Buong
Taos-pusong tinanggap ng magkapatid na Franz at Mika ang malaking biyaya ng langit na ipinagkaloob sa kanila. Kaya ginawa nilang dalawa ang lahat para umunlad at masiyahan sa kanila ang mayamang bilyonaryo. Samantala, sa pamamagitan ng tutor, unti-unting natuto sina Franz at Mika kung paano kumilos ng tama. Bumalik din sila sa pag-aaral at sinikap ng magkapatid na higitan pa ang inaasahan sa kanila ni Mama Araceli na hindi ito nagkamali sa pagpili sa kanila bilang mga anak. Halos 2 taon na ang lumipas simulan ko ang pagproseso sa adoption papers ni na Franz at Mika. At nagbubunga na rin na pinatuturuan ko sila magkapatid na matutong kumausap sa matataas na tao. Hindi ako nagkamali sa kanila. At higit sa lahat, nararamdaman ko ang pagmamahal nila sa akin. Tuloy! Good morning po, Mama. Attorney Rick. Good morning din po. Tamang-tama ang dating niyo, Franz. Mika, dito kayo sa tabi ko maupo. May magandang balita kami sa iyo, Franz. Mika, legal na kayong adopted na anak ni Ma'am Araceli Tantoco. Po ba ito? Parang hindi ko po ito mapaniwalaan. Ngayon po, hindi na po kami mag-aalangan tawagin kayong Mama. Payakap nga sa mga anak ko. Mama, thank you po. Congratulations, Franz, Mika. Maraming salamat po, Attorney Rick. Hindi magiging posible ang lahat ng to kung wala kayo. Napapansin namin na iba na kayo pag nagsalita. Magaling po kasing magturo ang tutors namin. At pareho niyo po kaming pinag-aaral ni Mika sa international school. Basta mag-aral lang kayo ng mag-aral. Huwag na huwag kayong magpapabaya. At kapag nakatapos na kayong dalawa ni Mika, kayo na ang mamamahala sa mga kumpanya ng mama ninyo. Basta, Ma, pangako po, pagsisikapan namin ni Mika na makatapos ng pag-aaral, hindi po namin kayo bibikuin. Natanggal ako sa trabaho. Ano? Bakit ngayon pa? Kailangan natin ng perang pambayad sa mga utang. Ano bang nangyari? Ha? Nalulugi na raw ang kumpanya kaya kailangan daw magbawas ng empleyado. At isa ako sa binahalas na napili. Bakit hindi ka nagmakaawa sa kanila? Ginawa ko naman ang lahat. Kaso, buo na ang desisyon nila. Kahit ilang taon na akong nagseserbisyo sa kanila, tinanggal pa rin nila ako. Yun ang masakit eh. Gio, teka, may masakit ba sa'yo? Parang namumutla ka. Sumisikip ang dibdib ko. Ano? Pero wala to. Sigurado ka? Wala ito. Kaya ko ito. Ma, pa, may nabasa ako dito sa dyaryo. Wala kaming panahon magbasa ng dyaryo. Tingnan mo nga itong papa mo. Parang may sakit eh. Oh, tapos natanggal pa siya sa trabaho. Ha? Paano na po tayo niyan? Teka, ano ba yung nabasa mo sa dyaryo, anak? Sina Franz at Mika, nasa dyaryo po. Ano? Talaga? Bakit? Nahuli ba silang nagnakaw? Naging scammer ba? O naghahatid ng droga? Ha? Hindi po, Ma. Sina Franz at Mika, mga bilyonaryo na. Ha? Ano? Paano nangyari yun? Paanong magiging bilyonaryo ang dalawang yon? Ito po yung nabasa ko sa dyaryo. Ayan po sila sa front page ng business section ng dyaryo. Katabi nila yung billionaire businesswoman na si Araceli Tantoco. Patingin. Teka, doon nagtatrabaho bilang katulong si Franza. Ang sabi rito sa dyaryo, legally adopted na raw ni Araceli Tantoco sina Franz at Mika. Ibig sabihin, sila na magiging legal na tagapagmana. Mayaman na sila, Ma, Pa. Ano? Bilyonaryo na ang mga pamangkin ko! Ma, si Papa bumagsak sa upuan. Gio! Diyos ko po! Anong nangyayari sa'yo, Gio? Morris, tumawag ka ng mga kapitbahay natin!
Dali! Humingi ka ng tulong sa kanila! Bilisan mo! Opo! Gio, kumapit ka lang. Gio! Diyos ko po! Ay, ang asawa ko! Isang napakalaking pagsubok ang dumating sa pamilya ni Lorinda dahil bukod sa nawalan ng trabaho si Gio ay na-stroke pa ito at kinalaunan ay naging bedridden. Isama pa yung mga sakit na nagpapahirap sa kanila bilang haligi ng tahanan. Sa kabilang banda, nagsumikap sa pag-aaral sina Franz at Mika hanggang sa dumating ang araw ng pagtatapos ni Franz sa kolehiyo. Ngayon, Franz, graduate ka na ng college. Congratulations, Franz. Hindi ko po mararating ang tagumpay na to kung hindi dahil sa inyong dalawa, Mama, Attorney Rick. Nagpapasalamat din ako sa mga tumulong at nag-tutor sa akin. Malaki ang utang na loob ko sa inyo. Buti ka pa, Ate Franz. Nakatapos na ng college. Huwag kang mag-alala. Makakatapos ka rin. Remember, graduating senior high school student ka na sa darating na school year. Kaunting taon na lang ang paghihirapan mo. Ngayong graduate ka na, Ate Franz. Ano na ang plano mo? I-assign ko siya na hawakan ng 80 Cannery and Manufacturing Incorporated. Yan ang company ko na namamahala sa canning sa seafoods like sardines, tuna, squid at iba pa. I'll train her as my successor. Dahil kung ako ang tatanungin, matagal ko nang gustong mag-retire. Maraming salamat po sa suporta, Ma. I promise, hindi ko po kayo bibiguin. I'll make you proud. Ito ang Sardines Department. Dito pinaprocess yung mga sardinas na binibenta natin sa merkado. Rotational lang gawain ng mga empleyado rito kada araw. Kunwari, ngayong araw, ikaw ang naka-assign sa paglilinis ng sardinas. Bukas, ikaw naman sa canning. Medyo mahirap ang trabaho rito pero tingin ko makakaya mo naman. Kakayanin ko po, sir. Kailangan ko po magtrabaho ng mabuti para sa amin ng parents ko eh. Ang papa ko po kasi ilang taon na po may sakit. Araw-araw po kami bumibili ng mga gamot niya para humaba ang buhay niya. Naiintindihan kita. Kaya nga ikaw ang nirekomenda ko sa HR para i-hire. Basta Morris tandaan mo, bawal magkamali dito since pagkain ang pinoproduce at pinaprocess natin. Naiintindihan ko po, sir. Oh, dumating na pala ang boss natin. Ha? Sino po ba ang boss natin? Hindi mo pa ba alam ang pangalan ng boss natin? Siya si Francilyn Tantoco. Siya ang acting CEO ng 80 Cannery and Manufacturing Incorporated. Ha? Ano po? Halika, Maurice. Ipapakilala kita sa boss natin. Ha? Ano po Halika na. Good morning, Ma'am Franz. How are you, Dan? Birthday ni Mika bukas. Invite kita sa gaganaping party sa La Mer Ballroom. Hindi pwedeng wala ka kasi ikaw ang nirekomenda ko kay Mama na susunod na magiging manager. Talaga po? Naku, nakakagulat naman. Pero thank you in advance, Ma'am Franz. Wait, sino yung lalaking nagtatago sa likod mo? Ay, Ma'am Franz, si Morris po pala. Bago nating employee. Morris? Good morning po, Ma'am Franz. Parang kailan lang ang sama ng tingin mo sa amin ni Mika. Ngayon tinatawag mo na akong ma'am. Magkakilala po kayo, Ma'am Franz? Oo naman. Siya ang pinsan ko na anak ng tiyahin ko na umapi sa amin ni Mika noon. Anyway, Morris, kamusta na sina Tita Lorinda at Tito Gio? Okay naman si Mama. Si Papa naman bedridden na. Bedridden? Bakit? Anong naging sakit ng papa mo? Na-stroke po kasi siya Tapos may sakit pa po siya sa baga. Kailangan niya ng habang buhay na gamutan para lang mabuhay. Ganun ba? Dan, basta kailangan nandun ka sa party Lahat ng supervisor, head, and manager are invited. Sa mga hindi invited, don't worry, may celebration din dito sa loob mismo ng factory. Yun kasi ang request sa amin ni Mika na included sana lahat ng employees. So, can I count on you?
Yes, ma'am. Ikaw naman, Morris. Good luck sa pagtatrabaho sa kumpanya namin. Talaga? Si Franz ang boss ninyo? Opo, ma. Hindi ko po akalain na yung AT Cannery and Manufacturing Incorporated pag-aari pala nila. Nahihiyaman ako pero no choice eh. Kailangan ko magtrabaho para makabili tayo ng mga gamot ni Papa. Sinong mag-aakala na yung dati nating inaapi dito sa bahay magiging bilyonaryo pala? Tapos tayo, eto, nasasadlak sa kahirapan. Ma, magpakatatag na lang po tayo. Pagsubok lang ito para sa atin. Ma. Sa totoo lang, kaya tayo binigyan ng ganitong pagsubok. Kasi parang ito yung karma na ginawa natin kina Franz at Mika. Pinarurusahan tayo ng Diyos ngayon. Sa totoo lang, simula nung magkasakit ang papa mo, naisip ko nang baka kinakarma na tayo sa masamang nagawa natin sa mga pinsan mo. Pinagsisisihan ko na yon, Morris. Humingi na rin ako ng tawad sa kapatid ko. Kahit na malaki ang pagkakasala niya sa akin, hindi pa rin pala sapat na rason yon para ibaling ko ang aking galit sa dalawang inosenteng bata. Ma. Ano yun? Morris! Ang papa mo! Mukhang hindi na naman makahinga! Kaya binaksak niya yung lampshade para makuha ang atensyon natin! Papa! Ma, dali! Puntahan na natin si Papa sa kwarto! Gio! Asawa ko! Ano nangyayari sa'yo? Morris, humingi ka ng tulong sa mga kapitbahay natin! Dadalhin natin ang papa mo sa ospital! Dalian mo! Opo, Ma! Gio! Pakiusap! Kumapit ka lang! Hindi ka mamamatay, Gio! Huwag mo akong iwan! Pakiusap! Huwag! Ma, ano na po ang sabi ng doktor? Ang sabi ng doktor, kailangan daw operahan sa puso ang papa mo sa lalong madaling panahon. Ang problema, malaki ang gagastusin natin. Kahit may PhilHealth at SSS na pwedeng tumulong sa atin, malaki pa rin ang babayaran natin. Magkano daw po ba? Aabutin daw ng 1,000,000. Saan naman tayo kukuha ng ganong kalaking pera? Kanino tayo hihingi ng tulong? Alam ko na kung kanino. Kanino? Kay Franz. Kay Franz? Pagkatapos ng pagmamaltrato natin sa kanya at sa kapatid niya, sa palagay mo ba tutulungan niya tayo? Ma, siguro nga po malaki ang pagkakasala natin sa kanila. Pero kadugo pa rin nila tayo. Kung hihingi tayo ng tawad sa kanila, baka lumambot ang mga puso nila at matulungan nila tayo. Morris! Ma, wala na po tayong choice. Kailangan na po nating humingi ng tawad sa kanila at magpakumbaba. Baka siguro nangyayari to sa atin kasi may mga tao tayong nagawa ng pagkakasala. Kung mapapatawad nila tayo, baka magkaroon ng himala at matapos na ang mga paghihirap natin. Sige anak. Samahan mo ako. Haharap tayo at hihingi ng tulong kay Franz. Come in! Ma'am Franz, may gusto po makipag-usap sa inyo. May appointment ba? Wala po, ma'am. Pero sabi nila, kamag-anak niyo raw po sila. Yung lalaki, empleyado po natin sa Sardines Department. Sige, patuloyin mo sila. Sige po. Sabi po ni ma'am, tumuloy na raw po kayo.
Franz. Tita Lorinda, Morris, napasyal kayo? Maganda na ang iyong buhay. Talagang nag-uumapaw ang biyayang binigay sa iyo ng Diyos. Ano kailangan niyo sa akin? Franz, wala na kaming ibang malalapitan ni Mama. Ang Tito Gio mo kasi simula nung ma-stroke siya, bedridden na siya at pinahihirapan na ng kanyang sakit. Nasabi na sa akin niya ni Morris. Kagabi, inatake na naman siya ng sakit niya. Dinala namin siya sa ospital. Nung nakausap ko ang doktor, ang sabi niya sa akin, kailangan daw maoperahan sa lalong madaling panahon. Milyon ang kakailanganin. Lumapit kami sa iyo, Franz, kasi alam namin na ikaw lang ang makakatulong para gumaling si Papa. Sa palagay niyo, pagkatapos ng panghahamak, pang-aapi, pangmamaltrato at pang-aalipusta niyo sa amin ni Mika, tutulungan namin kayo? Franz, alam kong malaki ang kasalanan ko sa inyo ni Mika. Hindi ako naging mabuting tiyahin. Kaya pinururusahan kami ng Diyos ngayon, Franz. Pinagsisisihan ko ng lahat ng mga kasalanang nagawa ko, pati na rin sa inyong ina. Maniwala ka, Franz. Nagsisisi na kami, lalo na sa ginawa kong pangapi sa inyo ni Mika. Sana patawarin mo na kami. Nakikiusap ako sa inyo, Franz. Kung gusto mo, lumuhod pa ako sa harapan mo, gagawin ko. Mapatawad mo lang ako. Hindi ba ginagawa niyo lamang to kasi may kailangan kayo sa akin? Hindi, Franz. Talagang nagsisisi na kami ni Morris sa mga kasalanan namin. Sana mapatawad mo kami. Sa totoo lang, hindi ko alam kung kakayanin kong magpatawad. Sobrang traumang binigay niyo sa aming magkapatid. Hanggang ngayon napapaniginipan at naaalala ko pa rin yung mga pagmamalupit niyo. Ang hirap kalimutan nun. Franz, alam ko mabuti kang tao. Naniniwala akong may puwang pa rin sa puso mo ang pagpapatawad. Mukhang mahihirapan akong patawarin kayo. Makakaalis na kayong dalawa. Ma, tahan na po, Ma. Bea! Bea! Yes, ma'am? Ihatid mo na sila sa labas. Pakibilisan na lang at marami pa akong gagawin. Talaga, Ate Franz? Humihingi ng tawad sina Tita Lorinda at Morris sa atin? Hindi ko alam kung maniniwala ako. Baka kasi ginagawa lamang nila yun dahil may gusto silang makuha sa akin. Kung naging mabait lang sana sila sa atin, kahit 10 milyon pa ang ibigay natin sa kanila, walang problema. Kaso, naaalala ko pa rin yung mga hirap na binigay nila sa atin. Hanggang ngayon, ate, yun pa rin ang iniisip mo? Sino bang makakalimot sa ginawa nila sa atin? Aaminin kong mahirap kalimutan yung nangyari pero mas pinili ko na lang silang patawarin, ate. Kasi kung habang buhay kong dadalhin ang bigat na yun sa puso ko, hindi ako magiging masaya. Kaya pinakawalan ko na yun at pinatawad na sila. Sa akin hindi. Gusto kong gumanti sa kanila. Gusto kong maranasan nila ang sakit na binigay nila sa atin. Ate, sa tingin ko, nararanasan na nila yung sakit. Kahit na hindi ka pa gumanti sa kanila. Diyos nang bahala sa kanila. Kaya wag mo nang isipin na maghiganti. Ewan ko, Mika. Isipin mo, kung maghihiganti ka pa sa mga taong umapi sa atin, anong pinagkaiba mo sa kanila? Ate Franz, hindi ka masamang tao. At huwag kang tumulat kina Tita Lorinda na walang puso at konsensya. Hindi natutulog ang Diyos. Hayaan mo siyang magparusa sa mga taong umapi sa atin. Mika. Binigyan na tayo ng Diyos ng swerte. Kaya para saan pa para maghiganti tayo sa kanila? Masasayang lang ang oras natin. Magpatawad ka, ate. Matutuwa ang Diyos sa'yo. Mas gagaan ang pakiramdam mo kung tatanggalin mo ang lahat ng nagpapabigat sa puso at damdamin mo. Sa panaginip lang to nangyayari. Pero hindi. Ito ang buhay na binigay sa atin ngayon ng Diyos. Ano, Ate Franz? Tutulungan mo ba sina Tita Lorinda, Tito Gio? Ikaw pa na bata sa akin ang pinagsasabihan ako. Lahat ng sinabi mo, Mika,
tumama sa puso ko. Ang dami-dami niyang magagandang bagay na binigay sa atin. Pagkatapos ako ang ganito. Lorinda, Morris. Ma! Nagkamalay na po si Papa! Diyos ka po! Nagkamalay na rin sa wakas ang asawa ko. Anong nangyari? Inoperahan ka sa puso. At mukhang successful naman. Kasi eto ka, nagkamalay na. Oo. Alam mo pa kung sinong tumulong sa atin? Si Franz! Talaga? Morris, buksan mo ang pinto. Franz! Mika! Halika kayo! Pasok kayo! Kamusta na si Tito Gio? Ngayon pa lang nagkamalay. Salamat naman sa Panginoon kasi naging successful ang operasyon. Kung hindi dahil sa inyo ni Franz, hindi maoperahan ang Tito Gio ninyo. Maraming salamat. Tatanawin naming malaking utang na loob ito sa inyo. Tito Gio? Franz, Mika, patawarin ninyo ako. Wag na po kayong umiyak. Baka makasama yan sa inyo. Tahan na po. Wag po kayong mag-alala. Wala na po sa amin ni Mika ang mga nangyari. Franz! Kung ang Diyos nga nakapagpatawad, ako pa kaya na tao lang ang hindi? Salamat, Franz. Mika, maraming salamat. Napakabuti ninyong mga pamangkin. Ngayong nagkapatawaran ng lahat, magsimula ulit tayo ng panibago. Dahil pagbali-baliktarin man ang mundo, magkakadugo pa rin tayo. So, ano pang inintay natin? Group hug! Group hug na tayo! Group hug na tayo, Tita Lorinda, Morris. Mas pinili ni Franz na magpatawad sa mga taong gumawa sa kanila ng kasalanan. Ginawa niya yun dahil alam niyang sa pagpapatawad makakamtan ang saya at paggaan ng loob na kanyang hinahanap. Ang pagpapatawad ay nakakatulong na maging maganda ang mental, emotional at physical health. Kung kaya dapat lang na magparaya at huwag magkimkim ng sama ng loob. Kahit nasaktan at hindi naging maganda ang trato sa iyo. Ang paghihiganti wala sa ating mga kamay. Maaaring makaligtas ang may sala sa batas ng tao, pero hinding-hindi sa ating Diyos. Maikli lang ang buhay natin. Maaari ngayon ay nakikipagkwentuhan lang tayo. Pero pagtalikod natin ay hahandusay na lang tayo. Ang daming maaaring mangyari. Tigilan na ang pag-iisip ng masama. Naku hala, magkakaroon ka lang ng kulubot sa noo. Gusto mo ba yon? O sumaya ang iyong puso? Ako, dito na ako sa huli. Siyempre, hindi po ba? Doon ako sa magpapahaba ng buhay. Sana po nagustuhan niyo ang kwento ng magkapatid na Franz at Mika. Mag-comment kayo kung ano sa palagay niyo o kung anong masasabi niyo doon sa kwento.
So kung gusto niyo itong mga ganitong klaseng kwento, huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa YouTube channel natin at huwag niyo rin kalimutang pindutin ang notification bell, ting-ting, para lagi kayong nano-notify kapag may mga bago tayong videos. Maraming salamat po sa pakikinig ninyo. Hanggang sa muli, ito ang inyong Tita Lucy. Bye!